bakit naging successful yung isang OFW, yung isa naman bakit hindi naging successful. So, anong gusto mong unahin ko? Yung naging successful o yung hindi? Siyempre yung Facebook, ano bang magandang Yung hindi mauna? muna. Bad news muna. Mamaya yung good news. Yung ginawa nung isa na hindi naging successful, ano siya yung parang kailangan pukpukin pa, kailangan i-motivate pa. Dapat kasi yung napansin ko siyempre sa 15 years ko na din dito, pagkakaiba ng dalawa, yung hindi successful, ano siya yung 'di ba yung usually pag tinanong mo iba, ay sumali na ako diyan, walang nangyari. Bakit walang nangyari? Kasi busy ako sa work. Yun kadalasan number one, busy sa work. Actually, hindi naman wala namang busy sa work kasi lahat naman kaya naman ng gawa ng paraan. Kasi ang work nyo lang naman dyan is, katulad sa'yo, interview na rin kita. Anong oras start ng work mo? Anong oras tapos anong oras natatapos? Kasi pag sa gabi, basta mga 9 to 10 po, ano na yun. 9 to Tapos sa 10. umaga, anong oras nagsisimula? 8. 8, okay. So parang 8 nagsi-start. So meron kang 10 hours para matulog or magpahinga. So yung ginagawa ng mga naging successful, mini-maximize yung 8 hours na yon. Bawa, ilang oras ka natutulog araw-araw? Yung oras. Ilang oras? Pag minsan, hindi naman po agad nakakatulog, ganun. Yun. So bawa, sample, para maging successful ka, pagdating ng 10 o'clock, ang iiwasan mo lang yung mag-browse sa Facebook. Yung may babaguhin ka para siyempre maging successful ka. Yung dati node ka lang na node ng mga TikTok, browse ka lang ng browse, naubos na yung 4 na oras mo araw-araw, kaka-browse ng TikTok. Ay, nakakatuwa naman to, ay nakakatuwa. So, ang nangyari, nasayang yung oras mo. So, dapat ikaw yung nagpo-post ng TikTok, hindi ikaw ang nanonood ng TikTok. Yun. So this time, magti-TikTok ka, gagamit ka ng Facebook para kumita kay TikTok, para kumita kay Facebook, hindi para malibang. Kasi ang nangyari, libang ng libang, wala na. Naubos na yung maghapon. So okay naman yun. Nga lang, siyempre, hindi ka member nun. Pero niya member ka na, babaguhin mo na. So si Jade, tuturuan ka niyan kung paano mag-Facebook marketing. Sabi nating no? Ang oras mo na lang para magawa yung business, sample lang to. Ikaw nang bala mag-adjust, baka dun sa working time mo, may mga butas ka pa dun. Kasi may mga tapos na yung trabaho, pahinga. So, hindi ka man talaga nagpapahinga. Tsaka, ang kailangan mo lang naman, tumigil sa paglilinis. Pahinga na rin yun. So, bawa, pahinga mo, 1 oras. So, pwede namang nakaupo ka, follow up mo yung mga prospect mo. Kamusta? Ganoon. Nagpapahinga ka na rin naman, no? Kasi nakaupo ka. Ang hindi lang nagpapahinga yung bunganga mo. Salita ng salita. Tapos napansin ko, yun nga, marami ka lang kakausapin. Tapos sa pagre-recruit, syempre mag-i-start ka na mag-recruit. Jade, anong maganda? Aralin niya muna o pwede na siya mag-refer? Yan. Yan, tama. Yun, tapos yun na nga, ang critical kasi bakit yung hindi naging successful, nag-quit. Yung successful, babagal siya, sabihin natin, exercise lang yung words ko bobo siya, slow siya, pero hindi siya tumitigil. Kumakausap pa rin siya ng kumakausap. Nare-reject siya, parang si Leticia, 1 taon yan walang recruit. Pero hindi lang siya tumitigil. Nung OFW siya, hindi siya tumitigil. Tapos, Yun nga po yung tatanong ko, kumbaga, paano kung hindi naman sa ako siyempre, tatanungin ko lang po. Halimbawa, wala pa nga po akong
na-invite Yan. ko. Kaya nga, ito, Kaya ito na nga. Ito na nga, kinikwento ko na nga. Sample lang. okay. Worst scenario. Dalawa eh. Isang successful, isang hindi. Yung successful, iba-iba yan eh. May mabilis mag-recruit, may matagal. Kahit ba isang taon wala kang recruit, okay lang yun. Nare-reject ka. Akala mo lang nare-reject ka, pero yung mga kinakausap mo, tinataniman mo na ng AIM Global yun. AIM Global, ayoko yan, ayoko yan. AIM Global, ayoko yan. Pero, ang maganda dyan, bago mo introduce yung business, syempre pag hindi mo kakilala, kakaibiganin mo muna. So, iba kasi nagmamadali eh. Ay, friend OFW ka rin. Ay, alam mo na ba yung AIM Global? Yun, so, palpal ka kagad doon. Pwede mong gawin yun kung marami kang kaibigan tsaka ready kang ma-reject. So, siyempre, iniiwasan natin ma-reject kasi siyempre, may tamang approach kasi ng pagre-recruit eh. Yung tinatawag na form. Although, ituturo naman sa'yo ni Jade yun, pero bigyan ko na rin kita ng papel. Form, family, occupation, recreation, message form. So, ibig sabihin, kakaibiganin mo muna. Hanggat hindi mo nakukuha yung loob niya, wag mo ipe-present yung business. Tama ba, Jade? O pwedeng i-present na kagad? Yan, no, yun, tama yun. So, wala ako nun, ha? So, yun kasi yun, eh. Tapos, yun na nga, huwag ka lang malulala, kasi medyo magte-training ka muna habang nagre-invite ka, nagte-training ka. Bakit yung in-invite ko kanina, reject kagad ako? Yun. Form pala, kakaibiganin ko muna, ganyan, ganyan. Tapos, along the way, no, sabihin nating tumatagal ka na, wala ka parang nare-recruit. Baka hindi mo alam yung 5 fingers, prospecting, presentation, close deal, follow up, mga ganon. So ang pinaka naturo mo na sa kanya yung Jade, di ba? Yeah. Yan. Yung nag-failed, kung ano lang yung tinuturo sa kanya, yun lang yung inaaral niya. Itong naging successful, lahat ng tinuturo sa kanya, inaaral niya, tapos nagsa-self-study pa siya. Ibig sabihin, binigyan ka ng video ni Upline 8 hours. Ginapos mo kaagad, bitin. Gusto ko talagang matutunan to. Gusto ko matutunan. Nandiyan dyan yung may tanong ka kay Jade. Minsan hindi nagre-reply. Sabi, minsan baka tulog, baka nasa meeting. Ikaw na yung kusang makipagkilala sa team para pwede ka magtanong, ano po bang picture ng price list? Ganyan, ganyan, ganyan. Matanong ka sa chatroom. Tatanggalin mo lang yung hiya mo. Matanong ka lang. Kahit 3 taong ka nang walang recruit, tas tanong ka ng tanong. Gustong gusto namin yung mga ganyan. Kasi yun yung nagiging successful talaga eh. Taka mo? Kesa yung tahimik, ay, ayoko magtanong. Baka sabihin nila, ang yabang-yabang ko kasi porket nagpadala na ako ng pan-join. Ang tanong-tanong ko, hindi, gustong-gusto namin yung Kasi matanong. yun na Tama? pang iniisip ko. Gusto ko magtanong Okay? minsan. Tatanggalin mo yung hiya. Ay, baka nai-istorbo ko Okay. na sila mentor. Tanggalin mo yun kasi bakit gustong-gusto naming iniistorbo kami kasi bakit Pero, akala mo lang ayaw. Kasi bakit tatutulog ako, tatawagan mo ako, tatanungin mo kung ano yung price ng C24/7, sample lang. Gising ako, hello, hello, yun, ganyan. Okay lang yun kasi baka yung kinausap mo, nabentahan mo, tas napajoin mo. Ginising mo ako, yung nabentahan mo ng C24/7 kasi tinanong mo ako, napajoin mo tuloy. Tuloy, kumita ka ng 15 heads 7 1/8 ang kikitain mo, 7 1/8 din ako. Inistorbo mo tulog ko tapos kumita ka ng 7 1/8, kumita rin ako ng 7 1/8. Di ba alam mo na yung marketing plan? Di ba? ayun. Sa tingin Opo. mo, magagalit pa ako, inistorbo mo tulog ko tapos kumita ako ng 7 1/8. Sa tingin mo, magagalit ako sa'yo, hindi? Hindi. Yun. So, lagi mo isipin, tuwing istorboy mo si upline, magbe-benefit ka, magbe-benefit din yung upline mo. Pero wag mo namang wag mo namang isusumbat. Oy, upline, sumagot ka sa tawag ko, kikita ka sa tawag ko. Wag ganun. Wag ganun. Although pwede mong samantalahin yung upline na lagi refer ka ng refer o lunurin mo. Kasi bakit? Gusto mo na kasi mag for good eh. Hindi mo iniisip yung baka magalit naman si upline, grabe sa isang araw 20 naman o 50 nire-refer ko. Okay lang kasi nga gusto mo na makapag for good eh. Ayaw mo na tapusin yung kontrata, gusto mo 3 months to 6 months from now, mag 20-30 mil ka na buwan-buwan. Pag gano'n, wag mo na tapusin kontrata mo, umuwi ka na, tas dito ka na magstay sa Ortigas. Yun. Yes. So, fast forward. Etong successful,
hindi talaga tumigil. Na-reject, okay lang. Pag na-reject ka, wag ka lang magdadrama. Ay, 10 kinausap ko, wala sumali. Ayoko na, siguro hindi ko linya to. Hello, hindi 10 ang tao sa mundo, bilyon. Kung siguro nakausap mo lahat ng tao sa mundo, tas walang sumali, doon ka umiyak. Kaya Nakakausap mo, nga. lilima pala. Kasi marami akong ganyan. Offline kasi ano eh. Ang daming kong kinausap eh. Wala, sila ayaw eh. Ilan ba kinausap mo? 5. Ayos. So, kailangan libo-libo ang kausapin mo. Tama? Ang wag mo lang gagawin yung ay ayoko yan, scam yan. Ay ayoko yan. Scam pala to, pre. Ayoko nang gawin to. Alam mo dapat yung Meron, negosyo mo. Tama? Alam mong hindi, legal to. meron pa akong isang sabi lang Sige, sige. ay naku, ang asawa ko po sumali na sa ganyan, wala din. So, Ah. yun, sinata Yun, pa kaya rin kaya siya ka na kaya ka ganyan. kaya ka na-reject ng ganun kasi hindi kayo close. Ang pagiging close, bigyan kita ng tip. Pagtawag mo, kabayan, basta alam mong OFW. Magkwentuhan man lang kayo 15 to 30 minutes kahit walang usapang business. Wag naman puro chismis. Ang gagawin, magkwekwentuhan kayo, yung reality ng buhay. Grabe yung hirap ng buhay sa bubrod, no? Yan, yung fear na maging habang buhay, OFW, yun yung pwede kayo magpaikot-ikot doon. Wag yung pag-uusapan yung amo ko, napakawalang yan. Kaya, wag yun. Ano yun, reklamo sa buhay yun eh. Kumbaga, kung siraulo yung amo nila, hindi kasalanan ng amo mo yun. Ng amo yun. Kasalanan ng OFW, nag-abroad ka, tapos namura ka, tapos ngayon nagalit ka. Sana hindi ka nag-abroad. So, ibig sabihin, the moment na nag-abroad ka, handa kang mamura, handa kang ma-rape. Kayo, Ay, kasi wag di ba, naman. narinig mo, kasi marami kang narinig, Eh, na-rape, pinatay. bagay. So, nilalabanan mo lang na wag mangyari. Kaya nga gusto mong kumita kagad dito para wag ka na rin tumagal dyan kapag full-time ka na. Okay? O sabihin natin mahihain ka. O sabihin natin wala kang kakilala. O sabihin natin hindi ka marunong mag-sales. Lahat naman naaaral. Okay? So ayan sila Jade. Kumbaga ang dami nilang downline pero para tawagan kanila niya yun. So talagang nakita ka kasi ng potential. And yung bagay na yon, naniniwala yung mga upline mo sa'yo, dapat maniwala ka rin sa sarili mo. Ako mo? Kasi kahit anong tiwala namin sa'yo, grabe yayaman ka. Tapos ikaw naman, upline, parang di yata ako yayaman eh. 3 buwan na ako, wala pa akong recruit. Okay lang yun, okay lang yun. Kasi inaaral mo pa yung business eh. Sa school nga, 4 na taon, wala kang kinikita. Hindi ka naman pinapalayas ng teacher, di ba? Kasi alam niya na nag-aaral ka pa eh. Ganon din kami. Alam namin inaaral mo pa to. Oh, okay? Tapos dahan-dahan lang, huwag ka masyadong nagmamadali. Grabe, gusto ko kagad matutunan lahat. Okay lang, dahan-dahan. Basta as long as yung 4 hours mo, 10 to 2, maayos mong ginagamit. Hindi mo kaya nag-browse, puro training, prospect. Basta yung 4 na oras mo, sa lahat ng oras mo, kalahati ng oras mo, training ka. Kalahati nagre-recruit ka. Nagre-refer. Pag medyo naaaral mo na to, ang kalahati ng yung 4 hours mo, yung 2 hours nagre-recruit ka, yung 2 hours tinatawagan mo yung mga downline mong member na. Kasi iba kaya nag-failed, nag-recruit, hindi na kinakausap yung prospect niya. Ay, yung downline niya pala. Nagre-recruit. Recruit lang siya ng recruit. Lahat ng mga napajoin niya, hindi niya kinakausap, hindi niya tinatawagan. So lahat nag-quit. Bakit ganun? Ang dami kong recruit, walang active. Kasi nga, hindi mo kasi kinakausap. Dapat may training ka, may pa-meeting ka. Nakuha mo. Tapos, anumang pagkukulang ng upline, punan mo. Kasi parang ako, pinabayaan ako ng upline ko. Pag join ko, lumipat ng ibang company yung upline ko, lumipat ng ibang company upline ko. Hindi yun naging hadlang para mag-quit ako. Ay, wala na yung upline ko. Quit na ako. Hindi naman ako nag-join sa upline ko. Nag-join ako sa AIM Global. Mawala man yung upline ko, busy man siya, tutuloy ko yung negosyo. Naiintindihan ko eh. Yung dalawang marirecruit ko, pag dumami to, walang katapusang 1.8, nakakabaliw. Doon ako nabaliw. Sinara ko yung cellphone shop business ko dahil naintindihan ko yung dalawang mapapajoin ko. Pag itong dalawang to, nag-refer ng dalawa, walang katapusang 1.8, lahat kayo yayaman. So, hindi mo naman talaga totally kailangan ng maraming recruit eh. Dalawa lang mapajoin mo, di ba? Sabi, tama na.
yung dalawa pipigain mo lang. Totoo yun. Pigain mo lang ng pigain. Kasi yung nangyayari, pag may napajoin yung member, napajoin niya yung dalawa, pababayaan, mapajoin niya yung dalawa, pababayaan. Upload, ang dami kong recruit, ba't walang active? So, kailangan, kahit konti o marami yung napapajoin mo, ikaw nang iisip, ha? Si Upline kasi hindi kinakausap yung mga napajoin ko. Ikaw na yan, kumbaga, ito na yung pinaka main major tips. Gawin mo to as a businessman, solo flight. Nakuha mo yun? Hindi ko sinasabing, ay, sa mukhang pababayaan na yata ako porket nagpadala. Hindi. Kunya, ano lang yon, mindsetting lang yon. Gagawin mo to solo flight, ibig sabihin, pag nagtayo ka ng restaurant, ikaw lahat magpapatakbo niyan. Ikaw kukuha ng cook mo, ikaw kukuha ng waiter mo, ikaw magtitag. Di ba ganun? Pag nagtayo ka ba ng restaurant, may mag-guide ba sa'yo sa munisipyo? Wala. Nagtayo ka ng kainan. May papadala ba ang munisipyo para may mag-guide sa'yo? Wala. Ganun ang mga negosyante. Tapos pag nalulugi sila, lalo silang nanggigigil. Pag wala sila, so ibig sabihin, pag wala ka nare-recruit, lalo ka nanggigigil, lalo ka nanggigigil, lalo ka nanggigigil. Lalo ka nagiging matanong. Tama. So, actually, yung mga sasabihin ng prospect, kasi wala akong pera yung asawa ko, tuturo na rin nila UpJ dyan kasi magaling sila dyan. Yung, ano tawag dyan? Yung handling objection. Yan. Huwag kang manawa kasi lahat ng mga training mo, para kang sundalo, sundalo ka na. Hindi porket sundalo ka na, ilalaba ka na namin sa gera. Ite-training ka muna namin para pag lumaba ka sa gera, yung prospect mo, madali mong mapajoin. Kasi nga, equip ka eh. May kutsilyo ka, may baril ka, may granada ka. Kompleto ka ng training eh. Kaya pag may kausap ka, kahit ayaw, napapatwist mong sumali. Kasi nga, narinig ko to eh. Yung asawa kasi ayaw, ay natanda ko, sabi sa rejection, ikaw yung magdesisyon. Ikaw yung may pera, ganyan. Diba, paggitin mo sa kanya yun. Okay? So may notebook ka, 2 notebook mo, isang inaaral, yung business, isang prospect list. Pag tamad ka, ako ginagawa ko, tamad ako 2 libro, isa lang notebook ko. Yung sa unahan, learning, yung mga natutunan ko, sinusulat ko. Tapos sa kabilang side, yung prospect list ko. Para isang notebook lang lagi ang dala ko. Siguro mga nasa 20 notebook na yung napuno ko. Ganun yun. Pag umatin ako ng training, sinusulat ko. Kahit maraming beses ko nang inatinan yung training, sinusulat ko lagi yun. Kasi bakit ko sinusulat? Kasi hindi ko naman kayang i-memorize yan eh. Mamaya, ano ba yung sinabi kaninang speaker? Babalikan ko yun. Nga palang ganda nito. Maganda to, ibabagsak ko to sa 3 downline ko ba? 3 na pa dyan. Tama, ibabagsak ko to mamaya. Ay, friend, may kwento ko sa'yo. Yun. So, hindi kasi pwedeng habang buhay estudyante ka, darating sa time, magkaka-recruit ka na, ikaw na yung professor, ikaw na yung mentor. Kaya nga pansin mo, coach ka agad. Bakit coach ka agad tawag sa akin? Kajujuin ko nga lang. Sino i-coach ko? Kasi nga, preparation yun. Future, meron kang i-coach. So ano ituturo mo kung hindi mo inaral yung business? Wala kasing tinuro yung upline ko, kaya wala rin ako maituro sa downline ko. Hindi. May YouTube tayo. Testimony in C24/7. Marketing plan. Panoorin mo yun. Ganun. Okay? So ang browsing mo na, business. Tsaka messenger. Wag ka ng... Kaya mo ba yon? Yung TikTok, wag mo nang ibabrowse ng ibabrowse. Kasi sayang sa oras yan eh. Ay, ang cute ng aso. Ay, ang cute ng babae, galing sumayaw. Hala, 4 na oras na pala yung naubos mo, kakaganon. Nagagawa mo yun dati, hindi? Dati po. Kasi Huwag mo wala na naman ulitin yun. Waste of time yun. Pag ginawa mo yun, kahit mag-member ka dito, kahit 20 years ka ng member, walang mangyayari sa'yo. Kasi nga, hindi mo... 4 na oras na lang yun na part-time mo magagawa yung business, tapos ganun pa yung gagawin mo. Tama? Yun nga po yung napanood ko na, no? Ang sabi nga po kahit po daw gaano ka galing o yung baga tinutulan ka ng uplines mo kung hindi mo gagawin sa sarili mo. Tama Wala yan. pong mangyayari. Nasisave sa memory mo, bago ka lang, nasisave. Tama yan. Kasi pag Kailangan tulungan ang sarili. Hindi yung... kaka-training mo, lahat ng pakikinggan mo, inuulit-ulit mo sa isip mo.
Pag sinuntok ka ng kalaban, oo nga pala, naalala ko, wag kong personalin yung sasabihin ng kausap ko. Dapat, aalala ko, pag sinabihan ako ng scam, wag akong magalit. Iba kasi ay, ano mo scam? Anong scam? Mukha ba akong scam? Nagagalit. Kailangan explain mo naman, yung scam po, ano po yun, yung wala yung permit. Okay, dalawa po kasi yung networking eh. Isang may permit, isang wala. Okay, so hindi naman kasi tatagal to kung walang permit. Yung barangay nga na tindahan, di ba? Yung kahit nasa sulok ng barangay, pag walang permit yung tindahan mo, ipapasara ka agad yan eh. Tama ba? Dito pa kami sa Ortigas, 18 years na kami, tapos walang permit. So, legal po tayo. Ganun lang. Tapos, kung sakasakaling wala naman siyang scam ba yan, hindi ka naman tinatanong, huwag mo nang sabihin, hindi to scam. Positive yung iniisip niya eh. Ikaw pa nagsabi sa kanya ng scam. Tuloy, nagkaidaw nga, baka scam yan. So, tuloy, lang, parang positive lang lagi siya sabihin mo. Tapos yun, 1% lang ang ituturo namin sa'yo, 99% self-study ka. Okay. Tapos wag kang join sa ibang networking company ha. Naka-join ka na dito, baka may ma-recruit ka ng iba. Kung Ano nga ano, po, tama. yung Mas sasabihin maganda ko na po dalawa pala, Ha? ano po ako, ay si ano po, ano sa akin, nag-message, yung ano po natin, si, pero inano ko na, dinilit ko na kasi sinabi ko na po na nagpa-member na po ako. Mas maganda, hindi Yun. naman tinuturuan ka naming maging masungit. I-block mo muna kasi ang nangyayari pag Hindi, hindi mo siya, siya po ni-recruit ka, mismo, siya ni-reject po mo siya, mismo nagsabi. gagapakin lahat ng prospect mo. Ayaw mong mag-join ha. Lahat ng kaibigan mo re-recruiting ko. Yun. So, ganun din yung gagawin mo sa prospect mo. Pag hindi mo napasali siya, gapangin mo yung mga mga friends niya sa Facebook. Technique kasi yun eh. Pag napa-join mo yung friend niya magre-recruit sa kanya. Diba? Yun. So, kaya ako papablock sa'yo, hindi para maging masungit ka kasi strategy yun ng mga networker na pag hindi ka napasali, re-recruitin yung mga prospect mo. Siyempre, hindi ayaw mo mangyari yun kasi pahihirap ako. Magjo-join ka na, na-recruit na ibang company yung mga prospect mo. Kaya iba-block mo sila. Tapos wag mo entertain. Kahit anong sabihin nila, di ba mas maganda dalawang tindahan mo? Oo, dalawang tindahan, pero isang kumpanya. Yun. Okay yun. Okay yun. Marami kang account. Pero sa isang kumpanya, hindi yung may account ka dito sa company na to, may account ka dito. Pag nag-recruit ka, saan ko sila ilalagay? Malilito ka. Maganda, isang company lang, tapos isang team lang. Wag yung, AIM Global din ako. Mas magaling ako sa apply mo. Lumipat ka sa akin. O kaya mag-account ka palihim. Maglagay ka sa akin. Marami ako ilalagay sa'yo left and right. Huwag ka maniwala sa mga gano'n. So, marami pa yan. So, more on, ang gawin mo lang, yung loyalty mo lang, ibigay mo sa company, ibigay mo sa upline mo, ibigay mo sa, sa team nyo. Gano'n. So, marami pa ako isi-share sa'yo, no? Gusto ko short lang, no? Baka malunod ka. So, ibig sabihin, alam mo dapat yung ginawa ng nag-success, alam mo dapat yung ginawa ng hindi naging successful. Iwasan mo yung hindi naging successful. Lagi mo tong kakausapin tong successful. Baka lagi mong kausap yung hindi success. Ayoko niya. Kakwentuhan mo lagi siya. Di, yun na mangyayari sa'yo. Tapos, bitin pa yan. Meron pa akong isasend sa'yo 8 hours na video. Unti-unti mong panoorin yon. Okay, tapos isulat mo. Kung 8 hours yon, wag mong panoorin ng isang araw yun. 1 hour niya yon, 1 hour bukas, 1 hour yan. Pag natapos mo yung 8 hours na yun, para ka ng 10 years na member, shortcut yun. Lahat ng information na kailangan mo, nandun yun. Okay? I-send nyo na po ang dito. Dito mamaya sa chat room. Tsaka yung financial literacy ko, magwa 1-on-1 pa tayo ulit kasi mag-uusap pa kayo ni Jade ngayon. Panoorin mo yung 1 hour video ng OFW financial literacy. Pag napanood mo yon, i-call mo ako. Gusto ko, i-call mo ako. Apps, yun. Iwa 1-in-1 kita ng financial literacy. Yung tamang pagpapadala sa Pilipinas, ganyan. Usap tayo ulit. Planning tayo ulit. Okay? So, nakakatuwa, no, na gusto kong ituro sa iyo lahat pero siyempre hindi pwede. Baka hindi mo matandaan lahat. So, dahan-dahan. Ang pinaka-importante dito na i-enjoy mo yung business, nakikita mo magiging successful ka. Yun lang. Masaya ka. Nakikita mong magiging successful ka dito. Tapos grateful ka sa upline mo.
na kinakausap ka, kinukulit ka, magpakulit ka, sumunod ka. Kasi bakit? Ang dami niyang downline para bigyan ka ng time tawagan. Ibig sabihin, nakitaan ka ng potential. Ibig sabihin, gusto ka niyang tulungan. Huwag kang magpabigat. Huwag kay apps kasi may dahilan ako, may dahilan ako. Tanggalin mo muna yun. Yes up, yes up, yes up. Laglag mo kagad ko naman yung mga lumahad lang sa business natin. Okay? Kasi anytime, pwedeng mawalan ka ng trabaho. Mainis yung amo mo. Kasi may ganyan eh. Ay, okay lang, kahit di ko gawin yung AIM Global, total sumasahod ako eh. Kinabukasan, nakaaway niya yung amo niya, pinadeport siya, wala siyang ipon. Diba? Sapat pala, ginawa ko yung AIM Global. Doon pa ako. Tuloy niya yun na, wala na akong pera. Ang hirap gumalaw ng walang pera. Diba? So, nako mo. So, tanggalin mo yung comfort zone. Isipin mo, anytime, pwede ka nang pauwiin pag di na. Either napagod ka or nagkainisan ka. Kaya nagmamadali tayo na kumita ka kagad para pag uwi mo ng Pilipinas, may income ka, hindi ka nga. Ano mangyari? Matapos mo ang hindi yung kontrata, pag uwi mo, at least nagbe-20, 30 mil ka buwan-buwan. Tapos yung 'di ba, hindi ka madaldal, hindi ka ma-sales talk. Basta kung mausap ka lang ng 25 araw-araw. Jay, doon nakakaano no, yung araw-araw no, parang nagiging automatic madaldal pala no. Ay, kahit di ka madaldal, basta marami 25 kinakausap mo araw-araw, magugulat ka, ala, daldal ko na. Sanayan kasi lang yun. Kaya ka hindi madaldal kasi wala ka kasing kinakausap. Ngayon, kung mausap ka lang na mausap ka lang na kumausap, kahit hindi tungkol sa business. Siyempre, wag chismis. Pag hindi nyo pag-uusapan yung business, mindsetting ang ginagawa mo, grabe, hirap pala maging OFW, no? May narinig ako, tatakutin mo, grabe, kakilala ko, ni-rape. Tapos ni-rape siya, pinakulong pa siya, nagnakaw daw siya, di ba? Ang saklap ng trabaho. With that, dapat talaga magkaroon na tayo ng mga kinikita, no? Para pag natanggal tayo, hindi tayo habang buhay OFW, makauwi na tayo. Oo nga, oo nga, oo nga. Pag nainalok mo na ng business yun, sige, sali na ako. Di ba? Kasi nga, ano mo akala niya nakikipagkwentuhan, ang totoo, mina-mindset mo na siya. Pero hindi masama yun. Kasi bakit? Apply parang pinepera ko. Hindi. Pag na-recruit mo yung tao, make sure na wag mo siyang pababayaan yung OFW na pa-join mo na maging successful or makakuha ng dalawa or mag left and right. Kukulitin mo talaga. May downline na nakukulit, may downline na maraming dahilan. Okay lang yun, basta recruiter ka lang ng recruit. Tuturuan ka naman step by step. Okay? So, salamat sa time mo. Natutuwa ako na congratulations bago matapos ang taon, member ka. And this time, baguhin mo yung isipan mo para magbago buhay mo. Yun lang. So, sa time mo. Marami akong dapat baguhin. Huwag ka ma-overwhelm kasi ano yan, unti-unti lang naman yan. Hanggang magulat ka, iba ka na, isang araw may coach ka na, may kondo ka na. Medyo, baka maano kayo kasi medyo mahina pumikap. Ay, okay lang yun. Di baling mahina pumikap basta tawag ng tawag, tanong ng tanong. Kahit pagkamalang ka pa naming siraulo, okay lang yun. Importante, nagtatanong ka, yun ang gustong-gusto namin yan. Yan. Kesa nga tali-talino, tahimik naman. Doon ako sa slow na matanong. Kasi bakit? Di magtatagal, alam niya kaagad lahat. Itong matalino, tahimik, walang alam yan. Mayabang lang yan, kaya tahimik yan. Ay, ayoko kasi, ayoko. Yabang yun. Tanggalin mo yung hiya, yabang kasi. Okay? So, usap tayo ulit, to. Tapos wag ka mayang tawagan, wag yung laging tinatawagan ka. Kung pwede, tawagan, apply. Pag hindi sumagot, tawagan mo. Pag hindi pa rin, okay lang. Huwag ka magtatampo. Busy lang si apply. Mamaya re-return call din yan. Okay? So, picture tayo, picture. Si Leticia nandiyan ba?